pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw po sa kanilang lahat at maraming salamat na naman po sa patuloy niyong pag-antabay dito sa ating palatuntunang Ehemplo. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew. At tulad nga po ng dati, tayo po'y nangangamusta sa inyong lahat, lalong-lalo na sa kapanahunan po ngayon na mayroon po tayong COVID crisis. Sana po kayo ay maayos at maganda ang inyong kalusugan. At kung mayroon naman po kayong mga pinagdadaanan ngayon, abay sana po itong ating mga magiging kwentuhan po sa araw na ito ay magbibigay ng inspirasyon pa rin sa inyo. Tayo po'y bumabati ng magandang araw po sa ating mga tagapakinig sa 702 DZAS dito sa Kamaynilaan, dyan po over sa Bacolod, sa 1233 DYVS. Magandang araw po sa inyo. Sa South Cotabato sa 1062 DXKI. Sa Santiago, Isabela over 1143 DZMR. Sa Cagayan de Oro sa 103.3 FM, the New J Radio. Magandang araw po sa inyo dyan. At siyempre over there in Quezon, Palawan sa 106.3 DZRK Radio Kapit Bisig. At kung kayo naman po ngayon ay you're joining us via the internet, abay welcome po sa febc.ph at yung mga nakikinig po sa ating Facebook Live dyan sa FEBC Radio TV. Maraming salamat and thank you so much for allowing us into your homes and into your phones today kung kayo man ay nakikinig through the internet. Ngayon pong araw na ito, dito po sa ating Ehemplo, abay nako, mukhang maganda po magiging kwentuhan natin dahil ang makakausap po natin ay walang iba kung hindi si Mrs. Charita Puentespina. Siya po ay isang entrepreneur at siya po ang nagsimula po kasama ng kanyang asawang si Roberto, si Tatay Roberto, ng Puentespina Orchid and Tropical Plants. At dyan pa lang po nagsisimula yan. Si Tatay Roberto at si Nanay Charita ay nagsimula po ng kanilang farm. Binili po nila ito noong 1963 dyan po sa Tagakpan sa Davao City at ito po ay malapit dyan sa Mount Talomo. At noong 1977, sila po ay nagsimula na nung kanilang Puentespina Farms at ngayon po ay kilala na bilang Puentespina Orchids and Tropical Plants. At hindi po naglaon, siya rin po ang nagsimula ng Apo Cut Flowers Cooperative para po matulungan po yung mga kababaihan. At yan po ang isang advocacy ni Nanay Cha. Yan po ang kanyang advocacy, empowering the women and teaching them para po naman magkaroon sila ng sense of accomplishment sa kanilang buhay. Noong 2003 ay eventually lumipat po siya from cut flowers to orchids to cacao. Ito pong cacao industry, ito po'y naging successful po sa kanila na sila ngayon ay nagsiship din sa Amerika at kaya po nabuo yung sinasabi nilang Malagos Agri-Ventures Corporation. At yan po ang nagdadala ng best chocolates sa daigdig galing po dito sa Pilipinas. Kaya po nakakatuwa naman na meron palang ganong produkto ang Pilipinas at ito po ay mga tumutulong sa mga farms ng small cacao growers dito po sa Mindanao. At dahil po dyan, sometime in 2017, siya po ay nabigyan ng Gawad Saka Outstanding Agricultural Award at yung Outstanding ASEAN Entrepreneur. And then just last year, nitong Desembre lang, ay siya po ay na-recognize naman bilang Outstanding Rural Women in the Philippines. Pero ang pinakagusto ko pong tawag sa kanya ngayon ay ang
Davao Queen of Flowers and Chocolates. Nako, sa maganda po yan. Sa ating pagbabalik, yan po ang ating ehemplo sa araw na ito, si Mrs. Charita Puentespina. Sa ating pagbabalik, huwag po kayong aalis. Upang makaiwas sa COVID-19, di na po kailangang lumabas para pumunta sa bangko. Maaaring ipadala ang inyong love gift para sa FEBC Ministry sa pamamagitan ng online donation. Bisitahin lamang ang FEBC website, donatenow.febc.ph. Para sa mga nais mag-online banking, narito ang mga account numbers ng FEBC Philippines. BPI Current Account Number 2431-009393. BDO Savings Account Number 0041503667783 at Metrobank Current Account Number 631-7631-055598. Para sa dagdag na impormasyon, maaaring mag-text sa 0947-333-5605 or 0927-778-6909. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa gawain ng Panginoon. Dahil dito, patuloy nating maihahatid ang tamang impormasyon at mensahe ng pag-asang matatagpuan kay Hesukristo, lalo na sa mga panahong tulad nito. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Tayo po'y nagbabalik ngayon sa ating palatuntunang ehemplo. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew. At sa pagkakataon po ngayon, kasama po natin si Mrs. Charita Puentespina. Ang palayaw daw po niya ay Nanay Cha. Nanay Cha, magandang araw po sa inyo. Magandang araw, Dan. Malaking opportunity ito na mag-greet ko din yung mga kababaihan na talagang sila yung gusto kong maabot ngayon, na sana mapanood nila ako at makita nila yung pag-usapan namin yung mga bulaklak, yung mga halaman, at saka kung yung mga anong mga ginawa namin as early as 1985. Yeah. Yung mga orchids, yung mga trade yes, at nakakatuwa po, mukhang you are right now in your farm at mukhang napakaaliwalas dyan sa farm ninyo. Nakakainggit. Yeah, actually, nandito tayo ngayon sa Davao, sa downtown. Hindi na sa farm kasi senior citizen ako. Hindi ako papayagan na maglabas. GCQ pa yung Davao. So, opo. Yung apo ko naman, ang ginawa niya, naglagay siya ng mga halaman dito. At saka yung mga na sa unang panahon, 1980s, yun talaga yung aking ginagawa. Kasi ngayon kakao na at saka vegetable farming yung ginagawa ko. Siguro why don't we start with that, Nanay Cha? Nagsimula kayo nung farm nung 1963 ni Tatay Roberto at ano po ba, nakahiligan niyo po ba? Ano ang nag-udyok sa inyo to first get the farm and then eventually go into orchid or cut flowers itong business na ito? Magandang kwentuhan yan.
Kasi nung ako ay ano pa lang, high school, ay yung parents ko, mga pioneers kasi from Iloilo. So, nagkaroon ng farm yung parents ko at kahit na ako pa'y teenager, ako na'y sumasama, being the eldest, ako ang nagasama sa farm na magtulong ng because the farm is about 96 kilometers from Davao City and we have to wake up very early in the morning, 4 o'clock, maghakot na ng mga halaman, mga bunga ng coconuts o tsaka mga seedlings na itanim doon sa farm. So I think So even your parents were into farming and flowers at that time. Farming, rice, trees, at saka yung the traditional farming noon. Yung palkata trees na itanim mo, to reforest, I think dun galing yung aking passion na sinasabi. At saka yung magiging entrepreneur, dun ko din yun natutuhan. Very early on. Now, nakakatuwa kasi dahil mukhang itong pagsisimula ninyo, alam ko po na wala na po si Tatay Roberto ngayon, pero doon po sa pagsisimula ninyo, mukhang pati siya ay mukhang nagkapusoan kayo na maparehong mahilig din sa business and the flowers. Paano po yung simula na yon? Ay, nako, oo nga. Talagang magandang istorya. Kasi 1964, yung first farm namin, we acquired it through a friend na nag-udyok sa amin na bilhin yung isang maliit na lupa sa may Tagakpan na katabi ng kanyang property at lagyan ng saging. So, pati si Bert, my darling, yeah, he was really very, very cooperative. Every weekends, we bring our children, 4 boys pa nung una, 4 boys and then a girl, yung youngest, but we enjoy going to the farm. And doon ko sila na-train talaga to love nature. So parang hindi mahirap na nasimulan ko itong ginagawa ko ngayon kasi meron din kaming Yes, go ahead. Yung aming business ay original na business ng family ay patubig. Yung maghanap ng tubig, drilling business to supply the city with water. Kasi nung unang panahon, 1960s, ang iniinom ng mga taga Davao ay rainwater. So, naging business namin yung unang-unang business is water. Yung deep well. Deep wells, yes. Yes, deep well. Oo, usong-uso nga sa probinsya yan. So talaga palang sa simula pa lang kayo ni Tatay Bert ay meron ng sabihin na nating hilig sa pangangalakal sa business at ang maganda lang ay nagkatagpo kayo. Ngayon, dito po sa pagkakataon ngayon, may yung bang inyong 4 na lalaki at isang anak na babae, did any of them follow through with your work right now? Yes, very much. Yung eldest ko kasi is an agricultural engineer. So, yung isa naman, pangalawa naman is a geologist. Ang pangatlo is a veterinarian, now also very much into planting of trees and doing environmental work dito sa Davao. And then of course, I hope you'll have a chance to meet the 4th, si Rex. Siya yung aming marketing arm na nagbebenta ng aming mga produkto. At saka siya din yung, nung hindi na ako nakakapunta dyan sa Manila, limitado na, siya na rin yung nagsumunod ng aking mga cooperation and engagement with mga Philippine Orchid Society at si Rex naging presidente ng Philippine Orchid Society. Kasi sila yung nag-assist sa akin nung ako ay gumagawa pa ng mga bulaklak. So, yes, until now, all of them are very much into agriculture. And my youngest is a girl. She's an interior designer.
And she's very much into also the design of yung Malagos Garden Resort. You should Yes. see it. Actually, ano nga po So, ang maganda dito, I mean, tama-tama ang pinag-uusapan natin patungkol sa ehemplo. Kayo po naging ehemplo nyo yung nanay at tatay ninyo at ngayon naman yung inyong mga anak ay nagpapatuloy din sa inyong sinimulan. Now, nagsimula po ito sa farm ninyo, sa saging, and then eventually naging cut flowers. Now, paano naman kayo biglang napunta? Kasi ngayon, hindi na lang kayo kilala sa flowers, kayo ngayon ay kilala na rin sa larangan ng kakao. At paano naman naging special interest ninyo yung kakao? Ay, nako. Okay, another magandang magandang kwentuhan, ha? Oh. Okay. So, yung Malagos Garden Resort, that's about 32 kilometers from Davao City, na-establish siya ng 1997. 1997. So, 1997, early, very near our farm, the resort is a 24-hectare abandoned farm. Abandoned farm siya. So, there was a time when yung may ahente na pumunta at sabi sa amin, ma'am, pag hindi nyo binili yung kabilang, pag hindi nyo yan kinuha, merong interesado na malaking international agricultural company, gagawin nila yan ng pineapple plantation. Very, very proximate. Creek lang yung aming pagitan So we were thinking, naku, mahirap to kasi malaking investment naman ito. But we're very, very lucky, very fortunate na yung may-ari ng lupa was a friend of my son who is taking care of his horses. Ang may-ari. So or in short, sort of magkaibigan kami. So, ng anak ko, magkaibigan sila ng anak ko. So, we made the deal and it was a very, very good deal because it was just a lease. It started only with a lease for me to take care at nandun na yung cacao. 24 hectares of the cacao under the coconut trees. So all I did was, nandun na kasi yung cacao and then after about 2 years, dumating na yung international company na who wanted to help the Philippines, help Philippine agriculture to revive our cacao industry. So, dyan yung story. And ako kasi, pag I see something good, I cooperate. I volunteer sa mga dito sa syudad namin, pag merong mga activities that I can do something, so I volunteer. So, dyan po nakuha yung ang technique on how to take care of the trees. Pero kayo po, basically, nanay, eventually, it's not just the growing of the cacao and the marketing of the cacao. You yourself eventually got into the development of the chocolate. So meron talaga kayong chocolate products as of this time, hindi po ba? Yes. Kasi, ayun na nga, meron na ngang big international company, chocolate company, who came and they have this program to help Davao farmers, cacao farmers to help develop their farms, no? So kasi mayroon tayong, 'di ba, nandito yung ating agrarian reform program. So yung mga lupain dito, they cut up into the big plantations that used to be growing this cacao were cut up into small parcels Different and given groups. to the farmers. So, nawala yung industry yung industry ng cacao that was here before, nawala. Nawala yung export kasi wala na yung tumutulong sa mga farmers. So, nung pumasok na yon, natuto ako. Kumbaga, when they came, and then I offered my farm to come up with a demo farm. Okay. Part of the farm, gawing demo farm,
so that the farmers around can come and be taught And how be taught. to take care. Yeah, alam nyo, one thing that really impresses us na nakakatuwa sapagkat hindi lamang kayo nag-iisip ng pagkakakitaan. Kung hindi, mayroon ding part na kayo ay makakatulong. Babalikan po natin yung chocolate pero kasi dun sa flowers, and correct me if I'm wrong, dun sa flowers, it's not just the cutting of the flowers and making business of the flowers. You wanted to help the women. And we'll talk about that advocacy. Doon naman sa cacao, you wanted to help the farmers. So let's look at the yung mga women. Paano nyo namang naisip na makakatulong yung cut flowers sa mga kababaihan? That was in late 1980s. Mm-hmm. Late 1980s when, alam nyo sa Davao, yung medyo maraming umalis during the days of 80s to 85. Maraming umalis sa Davao. From Davao, they went to America. And then, kami naman naiwan talaga dito. Kasi sabi ng mga anak ko, Mama, if we also leave, what will happen to our... So, or in short, there was this program of the Department of Agriculture, Philippine government, tourism, to bring back Davaoeños, come back to Davao. Kasi wala nang martial law, di ba? 1985, natapos na. So we have to invite them back, and we have this program. Yeah, rebuild, no? So we have this program of bringing back, and we have the Waling-Waling, which is our national, the best of the Banda Sandariana, no, in the orchid world. So indigenous to the Philippines. Yes. So yun ang ginamit ng Davao, just a campaign for have beautiful flowers around in Davao City. So yun ang naging, and then as part of that, yung mga housewives na mga walang ginagawa sa bahay, naturuan na magtanim ng mga ornamental plants. So that was our campaign, and we were very successful dyan with the help of the city to organize trade fairs. We have these agricultural trade fairs where everybody will have a chance to bring their plants, kahit na ordinary, kala ng iba damo lang. Pero actually maganda silang panglagay sa loob ng bahay, pang-decorate ng lawn, ng that started and it grew. And then I was very, very happy with that kasi maraming natulungan na yung dati-dati ay, walang, kung ngayon nakaupo, meron ng mga truck, meron ng mga kotse. At kung mag-upo kayo doon sa trade fair, magkwentuhan kayo, ang kwentuhan ninyo ay ang biyahe sa Bangkok o yung biyahe sa saan na mga nag-o-ornamental plants. So that's the story of what I'm very, very happy is yung successful ako to grow the waling-waling, yung tinatawag in vitro or baga sa laboratory. Yeah. So nakakagawa ka ng maraming planting materials sa botelya, i-grow mo, sige, and you make into pots. Oo. Nanay, babalikan kita. We'll just take a short break and then we'll continue our kwentuhan. Okay. Yan. Ang kausap po natin ay walang iba kung hindi si Nanay Charita Puentespina. Nakakatuwa po ang kanyang ginagawa. Siya po ang Davao Queen of Flowers and Chocolates. At pag-uusapan din po natin yun ang mga part ng pagtulong niya sa kanyang komunidad sa pamamagitan ng cut flowers at chocolates. Dito lamang sa inyong palatuntunang ehemplo. Minamahal ko ang bayan ko. Pilipinas.
sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline. Pacheck po ng inyong ID. Hingang malalim po. Lagi po tayong maghuhugas ng kamay, ha? Check po tayo ng temperature. Kayo ang aming mga bayani. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Tayo po'y nagbabalik ngayon dito sa ating palatuntunang ehemplo. Ako pa rin po ang inyong lingkod, si Dan Andrew. At ngayon po ang ating ehemplo ay si Nanay Charita Puentespina, ang isang entrepreneur at founder ng Puentespina Orchids and Tropical Plants. At ngayon po ay nasa chocolates po sila at pag-uusapan din po natin yan. So, Nanay Cha, sabi nyo nga, so talagang masaya kayo lalong-lalo na nung nagsimula kayo dun sa cut flowers and then you're able to help the women. Nagpapatuloy pa rin po ba hanggang ngayon as far as the advocacy for women in the flowers or kasama din sila dun sa chocolates? Paano po ba? Ang mga, of course, yun, I started with the flowers, ano? Meron lang ako isang magandang example talaga. Kasi natutuwa ako nung namigay ako ng mga planting materials ng waling-waling. And then, after several years, merong lalapit sa akin kung saan, sa airport, makita nila ako, ay, Ma'am Cha, they will say, uy, I'm very happy with my waling-waling na magkano lang yun noon. Ang isang seedling, 20 pesos. Napagbili ko ba naman ng 600 pesos? Sabi niya, napadala ko ba yung aking anak dun sa kanilang project na mayroong pupuntahan at talagang nakatulong kasi nabibenta nila yung kanilang halaman. Which that I'm very, very happy. And then also the ongoing, yung trade fair na we started to organize. And kahit na ordinary lang na halaman na nasa naitanim mo, pwede mong mapapagkita. So at least at least talagang hindi lang siya plants for decorations but for business as well. Now, ngayon meron kayo ngayon itong Malagos chocolate. First of all, siguro just for the sake of people who don't know, what is Malagos? Ano pong ibig sabihin ng Malagos? Bakit yun ang naging pangalan, hindi Puentespina chocolates? Kasi Malagos is the area where initially, yan yung nagiging source ng tubig sa community. Malagos, that's very, very near the Philippine Eagle. Where there's a big part of a forest, and then there's the spring, the water, that distributes water to the... This is in the area of the Baguio district in Davao, right? Yes, 32 kilometers, and then another kilometer, you go to Philippine Eagle, and a little farther, that's Baguio. And the district, Malagos, is Baguio district. Now, dito po sa ginawa ninyo, ang pagkakaalam ko ay parang mayroon ng chocolate museum, and then mayroon na ring nandoon yung farm, and then you were saying you wanted to teach the farmers. So how did this all come together? I'm very sure kasama na din dito yung mga anak ninyo na nagtutulungan with you. Yeah, early on in 2010 na naging success, na marami na talagang nagka-interest sa cacao because of the help of the World Cocoa Foundation. So, marami na talagang nag-interest. And yun ang sinabi ko, as early as 2007, nag-start na yung demo farm with technicians from
Australia, technicians from South America came to teach us how to take care of our cacao trees. Marami na talaga ang nagka-interest. At saka na-revive yung first as early as 2008, yung nawala na export ng cacao beans. It came back. Yes, I was able to make the first after so many years nakapadala ako ng beans natin properly dried, properly fermented kasi naturuan nga ako nung mga technicians na dumating. So natanggap yung ating beans at ginawa ng isang company in Missouri at napagbili niya at linagay pa niya sa kanyang packaging. These chocolates are from Davao City, Philippines. Wow. So doon na-revive yung interest ng mga international company. So it's not just the it's not just the import and not just the export of the cacao plant itself, but also the production of the chocolates as well. Ang ini-export natin Dan is yung bunga, yung seeds. Yung bunga, okay. Yung beans. Okay. You know the cacao tree and cacao. You see the fruits. The you pod. Open it, the pod, and then the beans you ferment. After you ferment, you dry. And that is what is being exported. Okay. Of course ngayon, meron na din tayong very, what's the best term then? Kukunti lang na export ng ating mga tsokolate. Talagang chocolate na talaga natin na ano. And of course, nakilala na din because of marami na din taming kasama among the Philippine chocolate makers, mga kasama namin dito sa Davao, sa Mindanao, marami na ding nagawa at marami na ring natutunan, naturuan. Kumbaga, maraming naturuan na magawa. Of course, when we were asked to join these mga associations, lectures, mga conferences, hanggang Pampanga. So, we give them technical help, and then for the whole Philippines to be able to grow into a cacao growing country. So, ibig sabihin, pwede, kayang-kaya pala ng Pilipino ito. Yes, kayang-kaya. Besides Dan, ito yung sabi ng we're very, very fortunate because the Philippines received from Mexico centuries ago the best planting material of cacao. Tayo ang merong seeds ng magandang klase na nagdumating dito because of they call Manila Acapulco galleon trade. The galleon trade. Wow. So, nakakatuwa kasi ang maganda ito na linang ninyo, na iayos ninyo at ngayon ay nakakatulong ngayon at ngayon ay pinagkakakitaan din ng ibang mga farmers na kasama ninyo dun sa inyong grupo. Now, I want to ask Nanay Cha, what does it take kung kunwari may nakikinig sa atin ngayon at hindi lang kunwari, talagang may nakikinig sa atin ngayon. Yes, at they are now thinking, gusto naming magsimula ng ganitong business, what does it take for somebody to start and begin either a flour business or a chocolate business? Well, actually, pag merong nag-i-inquire ng ganyan, na ito, so they will have to come and attend a seminar. And then we give them all the advices, see if they are really, really interested, because this is not just good for the short term of making money fast. So it's really have to have your patience and perseverance and your desire really to come up with the quality and depends. And talagang alagaan mo yung sinabi mo na ganito to. If you say that the orchid is white,
it has to be white. That's what I mean. What I mean, you have to be very honest in your work, because in agriculture, when you plant, like an orchid, a dendrobium, you plant the small planting material, you get the flowers in 2 years. So what is 2 years? Pag bulaklak yan at hindi yan yung sinabi mo, tapos ka na. Tapos ka na. So talagang there is... Pero mami, ang lumalabas kasi, this is not just tiyaga and patience. You have to have passion for this. You need to love the flowers as well. Ang sabi nga dun sa ibang write-up patungkol sa iyo, you had a love affair with cacao as well. So, ibig sabihin, there has to be a desire for this. Yung talagang gusto mo at nasa puso mo yung gagawin mo. Yes, kasi, so we started talking about the farm. And the farm was abandoned, so nirehabilitate ko. If you don't have the experience how it is to rehabilitate a farm that has been abandoned for so many years, ano kayang itsura? So it took me not even only just the taking care, cleaning of the farm so that yung mga old growth maputol mo, malinis mo, mawala, but the fruit na matagal na hindi naalagaan, you have to revive it by fertilizer, by all the care that you have to give until, tama nga yung sinabi nung isang consultant na I was very fortunate to have. He's a Hollander, sent by an NGO for consultation. Sabi niya, Mrs. Puentes Pina, you cannot make chocolates if you do not have the good trees, the good beans for very good, well taken care of trees. So, hindi madali. Although now that there is the technology available, yung naturo sa amin, sinishare namin in the sessions, conferences that I attend, and I am given the chance to say my experience. So, we teach them. So, nandyan na sa kanila kung talaga bang may puso sila sa agriculture. Kasi ang agriculture ay yun ang talagang kailangan mahalin mo para kung gusto mo talagang magiging successful ka. Nanay Cha, what can you say about the situation where marami po ngayon, and it's fortunate for you because your children eventually embraced what you love, no? Pero marami ngayon mga pamilya, yung mga anak nila ayaw na nila maging farmers. You know, parang mas gusto nila to become professionals. Not that that is bad. Kaya lang, alam natin na mayroong pangangailangan tulad ng ginawa ninyo sa pamilya ninyo na mayroong buhay sa farming dito sa Pilipinas. Ano masasabi niyo po doon? Dan, mayroon ng bagong mga millennials na pumapasok. Okay. Getting interested, yes. It's really, a lot of young professionals, young people who have made money somewhere where they had very good, and they come back to invest their hard-earned money. And meron tayo ngayon na mga very, very interested young people. Although yung sinabi mo, siguro, yung ayaw nang magpunta sa farm, or maybe, in my opinion, maybe yung anak ng mga farmers na they were not given a chance. The farmers were not successful tilling their land and was able only to send their children to school, get an education, and get some another career. At hindi sila natuto na in Philippine agriculture, pag ginawa mong business, there is money in it. Money in it. Only, hindi lang sila natuto. Hindi sila naturuan how to go about it. So now, yan yun sila. Oo, tanong ko Mami Cha, dito sa inyong sa Puentes Pina family, paano nyo nahikayat? Ano ang nangyari sa pamilya ninyo in a sense on a personal level? How did you raise your children para sila rin ay magkaroon ng interest dito sa inyong either the flower business or the chocolate business? Paano po ano ang ginawa ninyo sa pamilya ninyo? Dan,
Makinig ka ha, ng mabuti. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh. So my children, 4 boys. 4 boys and 1 girl, youngest. Mhm. The 4 boys, the eldest went to Los Baños. Maybe because early on when they were very young, gustong-gusto nilang pumunta sa farm when we go to the farm. Because the farm, yung sinabi, the first farm was in 1964. So how old were they? I got married in 1960. That means 3 years old pa lang sila, 4, 5. Nasanay na sila pumupunta sa farm. Okay. So, nakita na how they enjoyed the farm. And then, hindi ko naman sinabi sa kanila, oh, you take up agriculture, or yung isa, oh, you take up this. Maybe they just saw it from what the family has been doing. So now, hindi ko naman din silang sinabi na you do this, you do that. Kasi meron din silang kusang loob nila na na nakita nila. And when they were in Manila schooling, I was already starting to send flowers to Quiapo. Konti-konti. And you know what they do? Sila yung nagpipick up ng flowers from the airport, deliver the flowers to Quiapo. To the store. Okay. To the store. Nandiyan pa si Aling Siming. Suking-suki namin na bumibili ng aming mga bulaklak. Small volume, but that is how it started. So as early as 1978. So while they were studying, they were also already working. So that's how it is. They saw how to earn. They saw how to earn from the flowers that we were sending. And then we had this store in Sidling Bank. And they have the store in nakalimutan ko, yung una nating flower market malapit sa Quiapo. Well, anyway, Bagsakan, doon sa may Bagsakan. Dimasalang. Yeah, I think so. But that's hindi yan yung hindi yan yung tawag. Kasi ngayon, Dimasalang ho yung sikat sa mga flowers. Yeah. So, they have been trained to do it as early in their young years. And sabi nyo nga, because of the exposure na nakita nila, nakikita na nila pati si nanay at si tatay, naging natural na sa kanila na eventually when they took up the courses that they went into. Yes, I think so. Yeah. Dito sa buong ito, siguro magandang maitanong ko naman sa inyo on a personal level. Ano naman po ang naging role ni Tatay Bert? Yan. Support. He provides. Support talaga. Kasi, of course, I was doing a lot of things. But when I need I need like financing. Wala akong pondo. I want to go pondo. So, yes, very, very cooperative. So makikita din natin na talagang malaking bagay, Nanay Cha, yung pagtutulungan ng mag-asawa at pag nakikita yung sipag, yung tiyaga, abay yun naman ang natatransfer naman na values dun sa mga anak. At ngayon nakita na natin na sila ngayon na nagpapatuloy. Dito sa inyong mga plano, are there new things na nakaamba, nakalatag para dito sa inyong flower business at cacao business? Sa ngayon, ang aming operation sa Bulaklak ay medyo na wala. Number one, as a few years back pa, yung ating imports of flowers, talagang malakas yung imports. Hindi kaya ng competition ng Philippine agriculture on flowers to supply. Pero nakakalungkot, Nanay, kasi meron tayo dito pero kumukuha pa tayo sa labas. And logistics, kasi ako talaga experience ko to because we're from Davao. And if we send flowers to Japan, I tried it for about 4 years, wala tayong flights from Davao to Narita or to So we have to wait
for mayroong bang flight ng yung Thai Airways para meron kang space para sa flowers mo. Tsaka walang anong hindi na pag-aralan. I hope Philippine Agriculture will listen. Hindi talaga na pag-aralan yung future ng Philippine cut flowers. Okay. So hanggang domestic tayo, meron tayong pakonti-konti, maybe may mga dried flowers, maybe but on our part from Davao, talagang walang pag-asa doon. Now, on the cacao side, ano ang mga nakikita natin in the future? Oh, on the cacao side, it's because Mindanao is really hiyang to agriculture of cacao. And as early as the early years 40s, or earlier than that, meron na tayong mga big international cacao plantations dito that was introduced. American companies. So we had those trees here in Davao. And nagkaroon na yan sila ng successful export business of cacao. Ang ginawa lang natin ngayon, itong early 2000, was a revival. So nandito na. All we really have to do is to encourage the rest of the country, but mainly Mindanao, because we still have the big tracts of land to be planted with cacao, and we are very near yung the equator, where this is where so just the right suitable, the right climate so for I think it's just for our cacao farmers to take care. Yung sinabi ko, yung quality na kailangan ay talagang pag-aralan. Kasi nasira to. Nasira noon nung wala nang nagti-take care. So ang quality mababa, mura ang bili. So when we take care of it and they saw that we have very good flavored beans dito sa Davao, and they asked for it. A lot of our people that we have met when we go to international shows, they are asking for our beans. So it's just a matter for us to protect the quality so that hindi tayo ulit masira. Oo. Ngayon, Naicha, knowing that you started in 63, kayo ni Tatay Bert, and then tumakbo through the years, in your position ngayon, dito sa pwesto ninyo ngayon, dito sa kinalalagyan ninyo ngayon, how does it feel na makita ninyo na yung business na sinimulan ninyo ay lumalago at ngayon nakikita nyo yung mga anak ninyo ay involved? Ano ang ginagawa noon sa isang Charita Puentespina? Yeah, of course. I'm very thankful. I'm very thankful for the Lord to have given me very beautiful children, a very loving husband, and of course, I have to offer that to the Lord, that we have peace, even if we have all of these challenges now, a lot of problems in Philippine agriculture. And we're just lucky maybe we diversified a little, so hindi kami masyadong, we can still go on. And my children are, kung pwede ko sabihin ganito, sabi ng tatlo kong anak na lalaki, they went to UP system of education. At sabi nila, pag-graduate ka daw ng UP, you survive. Yun sinasabi. This survival of you survive when you go to UP. Kasi kino-compare nila yung anak kong babae at saka si Rex Rex went to Santo Tomas and Charis went to Ateneo. Well, iba naman yung babae at saka Ateneo. Isa yung boys at saka yung boys na nasa UP. That's what they tell me. Ay nako.
Ang kausap po natin ay walang iba kung hindi si Charita Puentespina. Siya po ang Davao Queen of Flowers and Chocolates na nagsimula po na lang kanilang gawain. Sa ating pagbabalik, yung mga huling sandali natin. Kaya dyan lang po kayo, dito lang sa ating palatuntunang ehemplo. Magbabalik po tayo. Upang makaiwas sa COVID-19, di na po kailangang lumabas para pumunta sa bangko. Maaaring ipadala ang inyong love gift para sa FEBC Ministry sa pamamagitan ng online donation. Bisitahin lamang ang FEBC website, donatenow.febc.ph. Para sa mga nais mag-online banking, narito ang mga account numbers ng FEBC Philippines. BPI Current Account Number 2431-009393, BDO Savings Account Number 0041503667783, at Metrobank Current Account Number 631-7631-055598. Para sa dagdag na impormasyon, maaaring mag-text sa 0947-333-5605 or 0927-778-6909. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa gawain ng Panginoon. Dahil dito, patuloy nating maihahatid ang tamang impormasyon at mensahe ng pag-asang matatagpuan kay Hesukristo, lalo na sa mga panahong tulad nito. Ang nanay ko, doktor. Si tatay ay nagtatrabaho bilang pulis. Ang ina ko ay sa home pharmacist. Akong amay, usa ka nurse. Maraming salamat po sa inyong lahat. Araw-araw nilang nilalagay ang kanilang buhay sa peligro. Sa ngalan ng serbisyo, hindi lang para sa mga mahal nila sa buhay, kundi para sa ating lahat. Kaya't sa ating mga Filipino frontliners, maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Desktop Computers. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang ehemplo at paalala lang po kung kayo po ay mayroong mga kakilala pong mga ehemplo tulad ni Nanay Cha, abay pwede po kayong tumawag sa amin sa 0917-572-1754. Pwede kayong mag-text doon o di kaya naman sumulat po kayo sa amin sa dzasinfo@febc.ph. Nanay Cha, sa pagtatapos natin, we only have a few minutes left, but I'd like to ask you, para po dun sa mga lalong-lalo na sabi nyo nga mga kabataan, marami nang pumapasok ngayon sa agriculture, paano ba maging isang ehemplo? How can we be a role model sa kapanahunan natin ngayon? You had your role model, si nanay at si tatay, tapos kayo ni Tatay Bert ay naging role model sa inyong mga anak. How can we be, yung mga nakakabata, paano magiging role model sa mga tao ngayon? Okay. I think they really have to be honest in what they do. So they have to be truthful. They have to, money does not grow on, sabi nila, money does not just sprout like mushrooms. You really have to work for it. And yeah, I think what they have, if they do it,
with the fear of the Lord, that they're honest in all that they do. That is just very simple way of showing that if they become successful, that's one way of being a good example. Mm-hmm. At what happens, it eventually redounds to even your family. Pati sila ay nabe-bless din dun sa example na binibigay ninyo. Yeah, of course, and attitude of sharing. Mm-hmm. You have to share what you know to be able to assist in volunteer. Mm-hmm. Hindi lang pang sarili. Yeah. Hindi lang pang sarili. And it matters very much. Oh, and some people will really remember. Yeah, they will remember you. Yes. And coming from you, sabi nyo nga, meron kayong mga natulungan na kababaihan and some farmers. So indeed, that has become a good example para sa ating lahat. Nanay Cha, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa amin. We appreciate so much the time that you've given. Okay, I congratulate also Dan and your 702 DCAS. This is a very good program and ganda pa lang ng Zoom with the technology now. Pwede po. Yeah, kausap po natin si Nanay Charita Puentespina, ang nagsimula po ng cut flowers at isa po sa nagpalaki po ng cut flowers dito sa Pilipinas, at kasalukuyan pong nagpapatakbo din sila ng Malagos Chocolate. Sila po ang nag-develop ng cacao industry o pagbuhay ng cacao industry, lalong-lalo na dyan po sa Davao. Nako, kulang po ang ating oras sa ating pakikipagkwentuhan sa kanya, pero we're very thankful that she gave us the time. At kung kayo po, again, kung mayroon po kayong mga kakilala tulad ni Nanay Cha, tawag lang po kayo o mag-text po kayo sa 0917-572-1754, o kaya naman pwede rin po kayong mag-email sa atin sa dzasinfo@febc.ph. We'd also like to thank yung ating production assistant, si Arwel Mendoza, at gayon din ang ating radyo TV team na siyang nagbuo po nitong palatuntunang ito. At ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, na lagi pong nagpapaalala sa inyo, saan man, kailanman, at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat.